Nagsisimula ang pelikula sa tatlong lalaking kumpiyansa na naglalakad na parang mga superstar, mabagal na gumagalaw at mukhang mayabang. Pumasok sila sa isang martial arts gym na pag-aari ng isang martial artist na nagngangalang French. Ang isa sa mga lalaki, si David, ay nag-aalok kay French ng $110,000 para bilhin ang gym, ngunit sinabi ni French na hindi niya binibenta ang gym. Nakaramdam ng insulto, naglakad si David papunta sa practice mat patungo kay French, suot pa rin ang kanyang sapatos na labis na ikinagalit ni French. Hinahamon ni French si David sa isang tunggalian. Kung matalo si French, ibebenta niya ang gym kay David, ngunit kapag nanalo siya, kailangan nang umalis ni David. Masayang tinanggap ni David ang hamon, at nagsimula ang laban. Si French ay isang bihasang martial artist, at ipinapakita ito sa pamamagitan ng kanyang mga galaw. Madali niyang natalo si David at ang dalawa niyang kaibigan, kaya kailangan nilang umalis gaya ng napagkasunduan. Pagkatapos, nakipagkita si French sa kaibigan niyang si Alex para maghanap ng racket. Hindi gaanong kumikita si French sa kanyang gym dahil wala siyang maraming estudyante, at nahihirapan siya sa pananalapi dahil sa kanyang utang. Hiniling niya kay Alex na tulungan siyang makakuha ng trabaho bilang debt collector dahil nagtatrabaho si Alex sa larangang iyon. Tumanggi si Alex dahil sa palagay niya ay masyadong mapanganib ang trabaho, ngunit si French ay desperado para sa pera at nagpupumilit. Sa wakas, ibinigay ni Alex kay French ang address ng kanyang boss, si Tommy. Bumalik si French sa kanyang apartment, dumaan siya sa emergency stairs upang maiwasan ang may-ari na sinusubukang mangolekta ng renta. Pagpasok pa lang ni French sa kanyang apartment, dumating ang landlord na nangongolekta ng renta. 3 buwan nang hindi nakapagbayad si French sa apartment. Kinabukasan, nakipagkita si French kay Tommy sa kanyang opisina para mag-apply bilang debt collector. Tinanggap siya ni Tommy matapos malaman na si French ay isang dating sundalong British na may karanasan sa larangan ng digmaan at mahusay sa jiu-jitsu. Tinuruan siya ni Tommy kung paano maging isang profesional na debt collector at itinalaga sa kanya ang kanyang unang trabaho para sa susunod na araw, kasama ang isa sa mga tauhan ni Tommy. Kinabukasan, pumasok si French sa trabaho na nakasuot ng maayos na damit, mukhang manager. Nakasalubong niya ang kanyang partner na si Sue sa napagkasunduang lugar. Ang una nilang trabaho ay mangolekta ng $117,000 na utang mula sa isang lalaking nagngangalang Oliver Ollie Waldstein, na may utang kay Tommy. Nagbigay si Sue ng salita kay French na nagsasabing si Oliver ay ang ika-10 ranggo na may utang. Niraranggo ni Tommy ang mga may utang sa pamamagitan ng kung gaano kahirap mangolekta mula sa kanila, na ang ranggo 10 ang pinakamadali at ang unang ranggo ang pinakamahirap. Nang malaman ito, nagmaneho si French papunta sa lugar ni Oliver. Pagdating nila, magalang na kumatok si French sa pinto ng bahay ni Oliver. Sa loob ng bahay, nakita ni Oliver si Sue sa veranda at natakot siya. Kumuha siya ng baril at sinabihan ang kanyang kasintahan na buksan ang pinto habang siya at ang kanyang kaibigan ay magtatago sa likod. Binuksan ng kanyang kasintahan ang pinto at nakipag-usap saglit kay Sue, pagkatapos ay sinubukan silang paalisin at isinara ang pinto, ngunit hindi madaling umalis si Sue. Sinipa niya ang pinto, bumagsak ang dalaga. Nang makitang nakapasok si Sue, tumakbo si Oliver at ang kanyang kaibigan palabas ng pinto sa likod. Hinabol sila ni French habang sumakay si Sue sa kanyang sasakyan para makahabol. Habang naghahabulan, nadulas ang kaibigan ni Oliver habang sinusubukang barilin si French. Sinamantala ni French ang pagkakataon at napatumba siya. Nag-away sila, ngunit masyadong malakas si French. Ang lalaki, na napagtanto na matatalo siya, ay tumakbo sa kalye. Sa sandaling iyon, dumating si Sue at binanggi siya ng kanyang sasakyan. Samantala, ninakaw ni Oliver ang isang kotse mula sa isang dumadaang driver, ngunit bago siya makaalis, naabutan siya ni French. Nataranta, natapakan ni Oliver ang gas, ngunit kumapit si French sa bintana, sinuntok si Oliver. Nang maglaon, humihina ang pagkakahawak ni French, at nahulog siya sa kalsada. Kasabay nito, nawalan ng kontrol si Oliver sa sasakyan at bumangga sa isang nakaparadang sasakyan. Dahil sa pagbangga ay nawalan ng kakayahan si Oliver. Mabilis siyang kinaladkad ni Sue palabas ng sasakyan at binalaan siya na magbayad kaagad ng utang. Hindi pinapansin ng malubhang pinsala ni Oliver, nagbanta si Sue na babalik at sisirain niya ang kanyang ilong kung hindi siya magbabayad.
Matapos bigyan ng panghuling suntok si Oliver, pumunta sina So at French sa kanilang susunod na target, si Harvey, na nasa ikalimang ranggo na may utang kay Tommy ng mahigit $100,000. Sa daan, nagreklamo si French tungkol sa mga panganib ng kanilang trabaho. Naisip niya na ang pagkolekta ng utang mula sa ikasampung ranggo ay magiging madali, tulad ng paglalakad sa parke, ngunit sa halip ay muntik siyang mabaril at makaladkad ng kotse. Si French ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag sila ay nakaharap sa ikalimang ranggo na may utang kung ang ikasampung ranggo ay napakahirap. Hindi pinansin ni So ang mga reklamo ni French. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo, at kasama si French pumasok sila sa shop ni Harvey. Sa loob, tinanong ni French ang isang empleyado kung nasaan si Harvey, ngunit bago siya makakuha ng anumang impormasyon, lumitaw ang bodyguard ni Harvey at kinailangang labanan siya ni French. Gayunpaman, walang epekto ang kanyang mga suntok. Sa panahon ng kaguluhan, si Sue ay palihim na pumasok sa silid ni Harvey at natagpuan siyang nagtatago doon. Samantala, nakipaglaban si French sa bodyguard. Nagawa niyang patumbahin ang kanyang mahigpit na kalaban sa pamamagitan ng matinding determinasyon, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isa pang bodyguard at tinamaan si French mula sa likuran. Tinalo ng bagong kalaban na ito si French at itinuring siyang parang laruan. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Sue sa pamamagitan ng paghampas ng isang bote sa ulo ng bodyguard na nagbigay ng pagkakataon kay French na lumaban. Matapos makipagbakbakan sa mga bodyguard, hinarap ni na French at Sue si Harvey. Inutusan ni Tommy si Sue na baliin ang binti ni Harvey, at ginawa iyon ni Sue, na napasigaw si Harvey sa sakit. Tahimik na umalis sina Sue at French. Sa kotse, muling nagreklamo si French tungkol sa mga panganib ng kanilang trabaho. Bilang tugon, dinala ni Sue si French sa isang movie rental shop at ipinakita sa kanya ang isang poster noong bata pa siya. Si Sue ay dating artista. Gayunpaman, hindi napahanga si French, tinawag niyang basura ang pelikula ni Sue at hindi naiintindihan kung bakit ipinagyayabang ni Sue ang kanyang nakaraan. Sa kabila ng mga reklamo ni French, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon. Ang kanilang susunod na target ay si Gordon, na nasa ikalawang ranggo, na may utang na $40,000. Mabilis silang nakarating sa bahay ni Gordon. Bago bumaba ng sasakyan, nakaisip si Son ng plano. Sinabi niya kay French na kumilos ng agresibo para makuha ang pera mula kay Gordon. Nang makasalubong nila ang isang bodyguard sa terrace, nagsimulang magmura si Sue para lumikha ng tensyon. Kailangang labanan ni French ang bodyguard na napakalakas. Pagkatapos ng matinding laban at pagpapalitan ng maraming suntok, sa wakas ay napatumba siya ni French. Hinanap ni French si Sue at natagpuan siya sa likod bahay kasama si Gordon at ang kanyang kasintahan. Si Sue, na casual na umiinom, ay nag-utos kay French na bantayan si Gordon habang siya ay pumasok sa loob para kunin ang pera. Sa sandaling umalis si Sue, nag-alok si Gordon ng pera kay French para makipagtulungan sa kanya. Hindi inaasahang tumanggi si French at sinuntok niya si Gordon sa tiyan. Nang walang ibang pagpipilian, ipinakita ni Gordon kay French ang isang safe na mayroong $100,000 sa loob. Samantala sa likod bahay, sinubukan ng kasintahan ni Gordon na akitin si Sue sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang damit. Ang kanilang sandali ay nagambala ni French na may dalang maraming pera. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis silang umalis. Habang sila ay nagmamaneho, nakasalubong nila ang bodyguard na nakalaban ni French kanina, pero ngayon ay tatlo na sila. Maaari sanang tumakas sina French at Sue, ngunit ang kanilang espiritu sa pakikipaglaban ang nagpasigla sa kanila at humarap sa hamon laban sa tatlong lalaki. Matapos ang isang nakakapagod na araw, nagpasya sina French at Sue na sabay na kumain ng tanghalian bago umuwi. Sa bahay, natutulog lang si French. Kailangan niyang magpahinga dahil kinailangan nilang makipagkita kay Tommy kinabukasan para ibigay sa kanya ang perang nakolekta nila. Nang magkita sila ni Tommy, sinabi niya sa kanila na nabayaran na ni Harvey ang lahat ng kanyang utang. Maikli lang ang kanilang pag-uusap dahil dinala ni Tommy sina French at Sue para makilala ang kaibigan niyang si Barbosa. Nais ni Barbosa ang tulong ni Tommy upang mahuli si Connor Mulligan, isang Irish na nagnakaw ng kanyang pera. Habang nagpapaliwanag si Barbosa ay biglang lumabas ng kwarto ang kasintahang si Amanda na ayaw marinig ang usapan. Si Tommy, na curious, ay nagtanong kung magkano ang ninakaw, ngunit iniwasan ni Barbosa ang tanong. Hindi siya pinipilit ni Tommy para sumagot.
Sa halip, ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang kanilang sistema at kung paano nila niraranggo ang mga target. Makakakuha lamang ng babala ang isang target na nasa ika-10 ranggo, ngunit ang isang target na nasa unang ranggo ay mahihirapan sila ng husto. Pinili ni Barbosa ang unang ranggo ng walang pag-aalinlangan at ibinigay kay Tommy ang $20,000 at ang huling address na pinuntahan ni Connor. Sa impormasyong ito, pumunta sina French at Sue sa lugar ni Connor, na isang bar. Bago pa sila makapagtanong tungkol kay Connor, walang pag-alinlangan na sinabihan sila ng may-ari ng bar na umalis dahil sarado ang bar. Walang sabi-sabi, kumuha ng toothpick si Sue at itinusok ito sa mata ng may-ari ng bar. Maya-maya pa ay lumitaw ang isang tao na nagtatrabaho sa bar. Nakilala niya si Sue at dahil alam niya kung gaano katigas si Sue, ayaw niyang guluhin siya. Gayunpaman, hindi niya kilala si French at agad niya itong sinuntok. Habang pinabagsak ni French ang lalaki, tinanong ni Sue ang lalaki tungkol kay Connor. Sinabi ng lalaki na huminto na si Connor sa pagtatrabaho doon noong 1 buwan at mabait siyang tao. Iminungkahi niya na nagsinungaling si Barbosa tungkol kay Connor. Hindi naniwala si Sue sa lalaki at pinahirapan siya hanggang sa ibinigay niya ang address. Sinabihan ng lalaki si Sue na hanapin si Tim, ang dating kasama ni Connor, dahil alam ni Tim kung nasaan si Connor. Dahil wala naman silang ibang gagawin sa bar, nagpasya sina Sue at French na pumunta sa apartment ni Tim. Sinuntok ni French ang lalaki bago sila umalis. Natagpuan ni Sue at French si Tim sa kanyang apartment. Si Tim, tulad ng may-ari ng bar, ay nagsabi na si Connor ay isang mabait na tao at may isang anak. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang sundan si Barbosa. Hindi siya pinaniwalaan ni French at Sue. Nagbanta si French na sasaktan si Tim kung hindi niya sasabihin sa kanila kung nasaan si Connor. Natakot para sa kanyang buhay, sinabi ni Tim na lumipat si Connor sa isang lugar na tinatawag na Toenail kasama ang isang babae na nagngangalang Sandy. Bumalik sina French at Sue sa kotse at pumunta sa bagong address ni Connor. Pagdating nila, marahang kumatok si French sa pinto ni Connor. Nang binuksan ng anak ni Connor ang pinto, agad siyang sinuntok ni French. Pagkatapos ay binugbog nila ang bata hanggang sa dumudugo ang ilong nito. Dahil sa ingay, lumabas si Sandy sa kwarto. Sinubukan nilang tanungin siya tungkol kay Connor, ngunit sinabi rin niyang si Connor ay isang mabuti at inosenteng tao. Sinabi ni Sandy na alam ni Amanda kung nasaan si Connor. Matapos makuha ang impormasyong ito, umuwi na sila para magpahinga. Kinabukasan, sinundan nila si Amanda hanggang sa pumunta siya sa isang apartment building. May kausap siya sa intercom, sumisigaw at tinatawag ang tao na Irish bastard. Sa paghihinalin na nakikipag-usap siya kay Connor, hinarap siya ni Sue at French na nagbabanta na ibunyag ang kanyang relasyon kay Connor kay Barbosa. Si Amanda, na napagtantong lumabas na ang kanyang sikreto, sa wakas ay ibinigay sa kanila ang numero ng apartment ni Connor. Sina Sue at French ay sumugod sa apartment ni Connor. Hindi nagsisinungaling si Amanda, si Connor mismo ang nagbukas ng pinto. Habang tinatanong nila siya tungkol sa ninakaw na pera, lumitaw ang anak ni Connor. Mukha siyang nag-aalala nang makitang malupit ang pakikitungo sa kanyang ama. Para pakalmayin siya, nagsinungaling si Connor, na sinasabing magkaibigan sina French at Sue. Naglaro si Sue, sinabing naglalaro lang sila ng tago-taguan at inanyayahan siyang sumali. Naniwala ang bata sa kanya at nagtago. Pagkaalis ng bata ay tinanong agad ni Sue si Connor kung bakit siya hinahabol ni Barbosa. Ipinaliwanag ni Connor na dati siyang nagtatrabaho sa club ni Barbosa at umibig sa isang dancer na nagngangalang Crystal. Nagsimula sila ng isang relasyon, at nabuntis si Crystal. Pero nagustuhan din ni Barbosa si Crystal at hindi niya matanggap na nabuntis siya ng ibang lalaki. Sa sobrang galit ay sinaksak niya ito kahit buntis pa ito. Sinubukan siyang iligtas ni Connor at dinala siya sa ospital, ngunit hindi na nailigtas si Crystal. Nanganak nga siya ng isang anak na babae bago siya namatay, at ang batang iyon ay ang batang babae na nakita ni Sue at French. Nang marinig ang kwento ni Connor, sinabihan siya ni French na umalis kaagad sa bayan, ngunit hindi pumayag si Sue, sa takot na malagay sila sa gulo kung hahayaan nilang umalis si Connor. Nagtalo sila, bawat isa ay nagtatanggol sa kanilang pananaw. Iginiit ni French na sila ay walang iba kundi mga cold-blooded killer kung ibibigay nila si Connor kay Barbosa. Ang mga salita ni French ay nagpaunawa kay Sue kung ano ang tama, at sinabi niya kay Connor na kunin ang kanyang anak na babae at umalis.
Pagkatapos noon ay bumaba na sina French at So at muli nilang sinalubong si Amanda. Inihayag niya na nahulog sila sa bitag ni Barbosa. Plano ni Barbosa na patayin si Connor at gawing scapegoat sina So at French. Ang malala pa, nasa elevator na ngayon si Barbosa patungo sa apartment ni Connor. Nang mapagtantong nasa panganib si Connor, nagmadali silang bumalik. Nang makarating sila sa itaas, nakita nilang puno ito ng mga tauhan ni Barbosa. Alam ni French na hindi nila kayang harapin ng isang armadong kalaban ng direkta, lalo na sa pakiramdam ni So na hindi sigurado, kaya gumawa siya ng isang plano at ipinaliwanag ito kay So. Naghintay sila ng tamang sandali nang dumaan ang mga kalaban. Sa tamang panahon, tinambangan nila sila, binugbog hanggang sa mahimatay, at kinuha ang kanilang mga sandata. Gamit ang mga nakaw na armas, sinimulan nilang barilin ang mga tauhan ni Barbosa. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok sina French at Sue sa silid ni Connor. Sinabi nila kay Connor na umalis kaagad kasama ang kanyang anak habang nanatili sila para protektahan sila. Ilang sandali pagkaalis ni Connor, pumasok sa silid ang dalawa sa mga tauhan ni Barbosa. Nagsimula ang isang putukan, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapalitan ng putok, napatay sila nina French at Sue. Sa pag-aakalang ligtas na sa labas, lumabas sila mula sa loob ng silid, ngunit ito ay isang pagkakamali dahil 3 pang tauhan ni Barbosa ang pumasok at pinagbabaril sila. Ilang beses binaril si Sue at walang magawa. Binaril din si French ngunit nakatakas. Pagkatapos ng putukan, lumabas si Barbosa sa pinagtataguan para tapusin si Sue. Buti na lang at biglang sumulpot si Tommy at pinigilan siya. Napagtanto ni Tommy na si Barbosa ang nag-set up sa kanila. Walang pag-aalinlangan, binaril niya si Barbosa. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan. Samantala, si French na nasugatan ng husto ang bumalik sa kanyang sasakyan at nawalan ng malay. Sa pagtatapos ng pelikula, magkasamang kumakain si Connor at ang kanyang anak na babae. Salamat sa mga sakripisyo nina French at Sue, sa wakas ay maaari na silang mamuhay ng normal na pamilya at walang kinatatakutan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.